Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Sa umaga ito na ngayon, nandito ako mismo nagpupunti, nagbibideo sa ating bahay. Ito, mapardahan ng motor namin, parking ito dahil may mga service kami, kanya-kanya ang service namin. Sa araw na ito ngayon, ibahagi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ang totoo lang na pinagdaanan ko, na experience ko, kasan ko tungkol sa pagbibreed ng manok, sa pagpili ng linyada na ginagamit ko mismo sa mga subang cockpit na lamang ako sa panalo kaysa talo. Ito na siya isa ka linyada ng manok ko, tinawag ko Sweeter Green. Ako na ang nagpangalan sa kanya, Sweeter Green. Bago ang lahat, ipagpatuloy ko ang history sa linyada na yan ng manok kong ginagamit ko mismo. Magpasalamat muna ako sa inyo, sa aking mga subscriber, lalo na sa iyo na bagong nag-subscribe sa akin, at sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo sa pagsubaybay, sa pagpanood palagi sa mga i-upload kong mga content sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Ito na siya yung makita ko sa inyo. Ito siya ang isang kalinyada sa isang kamanok ko nga ginagamit ko mismo pagdating sa mga personal kong pag-entry sa mga subuan cockpit. Ito na siya. Ang nakamit ko ang lamang sa panalo kaysa talo. Dahil dito sa linyada na ito, piniling-pili ko to sila na ginamit kong paglaban dahil ng mga pinagalingan nito, talagang mga galing sa mga kaibigan ko nga magsabong na nag-entry mismo sa mga derby mismo nga lamang din sa panalo kaysa talo. Ang ama nito, 3 times winner din, nakatatlong panalo. Tapos ang nanay din nito na Sweeter, linyada din ng nagpanalo din, winner din ang history sa ina nito nga Sweeter. Kaya tinawag ko to siya o Sweeter Grey kasi ni-cross ko ang 3 times winner na talisay nga ginawa kong pangpalahin. Ni-cross ko sa Sweeter nga inahin. Kaya tinawag ko na to siya o Sweeter Grey. Ito na siya. Kaya para sa inyong mga baguhan pa lang, advice ko lang sa inyo na sa pag-alaga natin ng manok, pinaka-importante dyan, bukod na magaling na tayong mag-alaga, marunong na tayo sa pag-conditioning, kailangan pinaka-importante talaga pag-paris-parisin natin ang linyada sa isa ka inahin at saka isa ka lalaki nga dugo nga linyada mananalo, winning line. Yan pinaka-importante kasi pagdating sa basahan, sa kukarihan, may laki tayo o pag-asa na tayo ang manalo sa laban na yun dahil ang mga manok natin, pag linyada talaga nga galing na dugo nga manalo, pagdating talaga yan sa basahan, karamihan talaga ipananalo ang laban, lalo na kung ang kalaban din tawag nito pahirapan na sa hininga. Yan pinaka-importante. Kasi kung napanood nyo sa totoong buhay lang sa paglaban-laban ng manok, lahat tayo naka-experience naman yan, lalo kung manonood kayo sa mga derby, sa mga event. Kasi ako nanonood talaga ko ng mga derby kasi malapit lang sa akin dito ng mga Sabuon Cockpit, dito lang ko sa Manila. Ang manok talaga nasakto sa kondisyon at saka dugong tinawag ko winning line. Pagkukariyo, pahirapan, pares pahirapan, palitan ang tukaan yan. Pero may manok talaga na habol hininga, pagtuka, yag kaisa. Pangatlong bagsak na yun ha, naranasan ko na yan. Pangatlong bagsak na ibistabla pa. Pangatlong bagsak, tumuka pa siya. Ganun sinunod-sunod yan, nakadalawa, panalo pa, sigawan pa ang mga tao, totoo yan. Kaya lamang talaga sa basahan na, sa pahirapan, agaw hininga na, pag winning line na manok, tapos sakto sa kondisyon, sakto sa alaga. Yan ang pinaka-importante. Kasi sinasabi ko sa inyo, dito sa pag-alaga ng manok, wala ang ipapanalo natin, wala sa pagmumukha. Nasa paghanda natin, at saka sa winning line sa manok, sa linyada sa isang manok. Yan pinaka-importante dyan talaga kasabong. May advice kasi yung mga baguhan. Hindi lang kay quality pogi ang manok natin. Kailangan alamin natin ang linyada, pinagalingan, ang record niyan. Yan, may advice ko talaga sa inyo yan. Kasi karamihan yan, ang dami nang nagbe-breed ng manok, ang dami nang nagbibinta sa kanila. Pero di natin masigurado kung nanggagaling ba talaga sa mga farm yan, sa nagpalahi ng manok, nagbe-breed, kung linyada ba talaga nga lamang sa panalo kay sa talo. Yan ang pinaka
subaybayan nyo talaga nga kung bibili man lang kayo ng mga panglaban dahil uso na ngayon ang papremyo, ang gilaban-laban sa mga sabungan ngayon, yung mga manok na rin na talagang di na basta-basta pang premiuhan talaga na manok din. Kagaya ng twist to hits. Ang premium yan dito sa Sabungan Cockpit sa San Juan, 30,000 pag tuwing Sabado. Pero ang ginagamit mga manok niyan, talagang alaga at saka hindi na talaga manok yan na mga pepitsugin ang gilaban-laban. Kaya nasasabi ko sa inyo, kung ang manok mo manalo o 3 bisis, okay na yun. Yan ang maganda na ng manok, pang broadcast, pang palahit na yun. Kasi ang laban ngayon sa manok, unang laban mo pa lang, kung manalo ang manok mo, talagang sira-sira ang katawan. Pinagdaanan ko na yan nung nakaraang Sabado sa manok ko. Nananalo nga ang manok ko pero sirang-sira, hindi na mapakinabangan. Yan totoo. Yan lang, kailangan bago tayo sumabak sa labanan, lalo na sa twist to hits, kailangan ang manok natin, alamin natin kung talagang pwede ba talaga siya, at saka kung pinaka-importante, ang gagamitin nating manok, yung talaga nga, linyada nga, lamang sa panalo kaysa talo. Kasi dito sa sabong, hindi tayo makasigurado. Pero advantage tayo, pagdating sa labanan sa manok, kung ang manok natin, sakto sa alaga, tapos linyada ang winning line, manalo. Hindi tayo kabado. Pagdating sa basahan, sa kukarayuhan, may laban tayo kung ang makalaban din natin, magmamanok din ng mga quality league manok. Yan importante dyan. Kasi dito sa pagmumuka sa manok, di natin sa totoo lang kasabong, hindi na natin masasabi. Wala sa pagmumuka ang ipapanalo sa manok. Ang pagalingay, maglaro, bumatog, palo. Yan totoo. At saka, bukod na magaling ang manok natin, pinaka-importante yan, sabayan tayo ng swerte na araw na yun sa laban natin. Kasi maipanalo natin ang laban. Kasi kahit ano kagaling sa ating manok, kapag hindi mo ayon sa atin ang swerte sa araw na yun, talagang may bigay tayo sa talo. Kasi ang sabong, panalo ko ngayon, bukas talo naman. O kaya bukas, ngayon talo ako, bukas panalo naman. Palitan lang yan, hirap-hirap, talo tayo ngayong araw na ito, bukas tayo naman manalo, ganun lang yun. Pero pinaka-importante pagdating sa labanan, ang mamanokin natin, tulad ng ginagawa ko, itong mga rinyadan ito, may talo man, pero lamang sa panalo kaysa talo. Kaya hindi ako lugi sa pag-alaga ko ng manok. Kasi lugi ako kapag mamanokin ko, yung ilan-ilan lang ang manalo sa magkapatid, halimbawa, 10 magkapatid. Ang mananalo, isa lang, 2, lugi na ako. Pero ito, maglinyada sa mga manok kong ginagamit ngayon, itong sweater Greek ko. Halimbawa, sa 7 magkapatid, may matatalo man yan, 1 o 2. Yan ang totoo. Lamang talaga sa panalo. Kung may natatalo man yan, nagdaan muna din ng panalo. Ayan ang totoo. Pero hindi naman lahat magkapatid. Ako, sasabihin ko lang sa inyo, magpakatotoo lang ako. Hindi lahat ding magkapatid. Lahat yan, manalo. May manok talagang magpatalo kahit ano kagaling. Magaling lang sa bitaw, sa ispar, pero pagdating na sa may bakal, maunahan lang siya sa kalaban, hindi magamit ang kagalingan yan. Yan ang manok na magpatalo lang talaga sa magkakapatid. Pero mayroon na manok naman na hindi kagalingan sa magkakapatid na maglaro sa ispar, pero pagdating naman sa labanan, siya ang pinakamagaling. Mag-uwi ng panalo nga, minsan nga hindi pa masugatan. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan sa akin ngayong mga baguhan pa lang sa paglaban-laban ng manok. Bukas naman uli, iba naman topic ipapaliwanag ko sa inyo. Hanggang dito lang muna ako, kasabong, bukas naman uli. Thank you, bye-bye.